Oh, hello mga kabigi! Sa puntong ito nga ay kami pupunta sa aming bibilhan na aming baboy na gagawing inahin. Ako, sana pagkari na kami dito. Ano pong lahi ng nanay niya? Pitren. Ang lalaki po, ano ba? Yung sila pitren, yung inahan, pitren din sa suya. Ang butakay. Yun ito. Magkano po ba ang gawing inahin ang pitren? Malalaking balakang ng pitren. Ang magandang lahi, pitren, landres, large white, and may tatlo na pitren. Ayan, at nakapili na kami ng aming gagawing inahin. At ito nga ang napili namin. Yes, at ito na nga, isinasakay na namin sa tricycle. Medyo nahirapan talaga kami dito. Kasi nga, kami lang dalawa at walang kasama si Keo na lalaki para magtulong sa kanya. Maningkamot na lang talaga kami dalawa ni Keo. Dahil nga, pangatlong baboy na itong binili namin na gagawing inahin. Yung una naming binili, nako, hindi kami pinala. Yung pangalawa na binili namin na large white, nako, hindi rin kami pinala doon. At binenta na lang namin. Tapos yung pera, ibinili na lang uli namin ng panibago namin gagawing inahin. Hoy, naway pala rin na kami dito sa pangatlo namin na binili naming inahin. Gagawing inahin pa lang pala. Kalo, uy, sanawong ni Inday Maika. Medyo nagsanay-sanay na rin naman ako sa pag-aalaga ng baboy dahil nga 5 years naman na. At nang pumunta ako dito sa Mindanao ay nag-alaga na talaga ako ng baboy. Kasi nga sabi ni Keo mag-alaga daw ako ng baboy. Eh di for the go na. Nag-alaga din naman yung mga magulang ko ng baboy sa Luzon. Doon lang yun sa likod ng aming bahay. Pero hindi naman ako nakaranas na magbahog noon kasi nga hindi pa naman ako marunong noon. Sa awa ng Diyos at kahit papano ay nakakayanan ko na. Doon na ako masyadong nahihirapan kapag nanganak na ang aming inahing baboy hanggang sa malutas. Iyan ang pinakamalaking paghihirap. Pero sabi nga nila, hirap muna bago mo maranasan ang kaginhawaan kapag nakita mo na ang syempre ang bunga ng iyong paghihirap. Gaya ng sinabi ko, laban lang sa buhay kahit walang kalaban. Sabi nga labanan mo ang iyong problema. Hoy, tawanan mo ang iyong problema.